nagbigay ang Rusya ng panibagong ultimatum sa Ukraine at kanluran sa negosasyon sa Abu Dhabi. At opisyal na inanunsyo ng Estados Unidos ng Amerika na magbibigay sila ng mga armas pandigma sa Ukraine hanggat hindi natatapos ang digmaan. Ganito maaaring buodin ang 2 araw ng negosasyon ng Ukraine, Rusya at Amerika sa Abu Dhabi. Ang resulta ng negosasyon ay ang palitan ng bihag ng Ukraine at Rusya. Nakabalik sa Ukraine ang 157 katao, 150 sundalo at 7 sibilyan. Lahat ng panig ay nagsabing naging konstruktibo at produktibo ang negosasyon, ngunit mahalaga ang isang pagkakaiba rito. Kapag sinasabi ng mga Ruso at Amerikano na may produktibo at konstruktibong negosasyon, hindi nila tinutukoy ang pag-uusap sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Kasi ang mga Ukraino. Sa Abu Dhabi, may usapan din tungkol sa pagpapalawig ng kasunduang SN5-3 sa kontrol ng sandatang nuklear. Sa negosasyon ukol sa Ukraine, naglabas ang Russia ng bagong ultimatum. Ngayon, hinihiling ng Moscow na isuko ang buong Donbas at kilalanin ito ng mundo bilang bahagi ng Russia. Bilang tugon, nangako ang Estados Unidos ng paghahatid ng mga sandatang pandigma sa Ukraine, ngunit ang ibang mga kaalyado ng ating bansa ay hindi nakakatulong. Ipinadala ng Pangulong Pranses na si Emmanuel Macron ang kanyang sugo sa Kremlin upang ayusin ang dialogo sa Moscow. Hiniling ng Finland sa Estados Unidos na huwag bigyan ang Ukraine ng seguridad na katulad ng Artikulo 5 ng NATO Charter. Lahat ng ito ay tatalakayin natin sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-comment at i-follow ang Pechi News sa Telegram. Makikita ang link sa video description at sa dulo ng episode. Kung magiging interesante at kapaki-pakinabang ito para sa inyo, hinihiling ko ang inyong suporta sa channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Salamat sa anumang suporta ninyo. Una kong ilalahad ang pagsusuri sa negosasyon mula sa 3 panig. Sinabi ni Kirill Budanov, pinuno ng opisina ng presidente ng Ukraine, naging konstruktibo ang negosasyon. Salamat sa Estados Unidos at United Arab Emirates sa mahusay na organisasyon at pagtagapamagitan. Hindi niya ibinunyag ang ibang detalye ng napagkasunduan sa negosasyon. Sabi ni Steven Witkoff, espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Estados Unidos, naging detalyado at produktibo ang negosasyon. May resulta ba rito? Siguro pagpapalitan ng bihag. Ayon kay Kirill Dmitriev, espesyal na kinatawan ni Vladimir Putin, may progreso at positibong pag-usad sa negosasyon sa pagpupulong sa Abu Dhabi ng delegasyon ng Rusya, Ukraine at United States. At dito, mahalagang agad magbigay ng isang napakahalagang paliwanag na lubos na nagbabago sa konteksto ng mga negosasyong ito o mas tama sa pananaw ng mga karaniwang tao tungkol sa mga negosasyong ito. Sa Abu Dhabi, hindi lang digmaan ng Rusya at Ukraine ang tinalakay. Tinalakay ng mga delegasyon ng Estados Unidos at Rusya ang pagpapatuloy ng SNV, 3 Arms Control Agreement, matapos itong magwakas. Ngayong Pebrero 5, kinumpirma ng delegasyon ng Amerika na nag-usap sila tungkol dito sa Abu Dhabi sa nakaraang 24 na oras. Mas detalyado ko pang ikukwento ang lahat ng ito. Sa totoo lang, sa isa sa mga susunod na episode, isa talaga itong hiwalay at kawili-wiling paksa tungkol sa mga negosasyon sa Abu Dhabi. Ngayon, nagpapahiwatig ang mga Ruso na handa silang palawigin ang SNV 3, ngunit agad ding isinasama sa negosasyon ang digmaan laban sa Ukraine. Habang nagkakausap ukol sa nuclear deterrence, naglabas ang Kremlin ng bagong ultimatum sa Ukraine at Estados Unidos. Nang magpakita ng interes ang mga Amerikano na palawigin ang SNV 3, naglatag ang Moscow ng bagong mga kondisyon sa negosasyon sa Abu Dhabi para sa pagtatapos ng digmaan. Hinihingi ngayon ng Russia ang international na pagkilala sa Donbas bilang bahagi ng Russia para sa kapayapaan at pagpapalawig ng kasunduan sa SNV. 3, hindi lang pagsuko ng Donbas, kundi pati ang pagkilala nito bilang bahagi ng Russia, lalo na ng Estados Unidos ng Amerika sa lahat ng nakikipagnegosasyon. Malinaw ang panig ng Ukraine. Sabi ni Zelensky, kahit may kumilala,
Walang magbabago. Hindi kikilalanin ng Ukraine ang mga teritoryong ito bilang bahagi ng Russia. Sa Amerika, may dalawang magkaibang pananaw ukol sa kasunduang ito. Sinabi ng kinatawan ng Amerika sa NATO na si Matthew Whitaker na magbibigay ang Washington ng sandatang pandigma sa Kyiv hanggat wala pang kasunduang pangkapayapaan. Narito ang kanyang sinabi, hanggat kinakailangan para makamit ang kasunduang pangkapayapaan. Patuloy naming ibebenta ang armas sa NATO allies at sila ang magpapadala nito sa Ukraine. Kailangan ito ng Ukraine para sa depensa laban sa eroplano at missile at para makakuha ng sandatang pandigma upang ipagpatuloy ang laban at di masakop ng Russian Federation. Dapat panatilihin ng Estados Unidos bilang bahagi ng NATO ang pagkakaisa at palakasin ang mga kaalyado. Dahil ang lakas na ito ang magiging garantiya ng kapayapaan upang pagkatapos ng digmaang ito ay hindi na tayo muling makaranas ng panibagong pananakop sa kontinente ng Europa. Sinabi ng United States Tagapangulo J.D. Vance na sapat na ang higpit ni Trump kay Vladimir Putin. Dahil tinukoy ni Trump kay Putin na wala siyang karapatang salakayin ang Ukraine. Pero sa kabila nito, pinayagan pa rin ng leader ng Amerika ang posibilidad ng pakikipag-ugnayan sa Russia at kay Putin sa ilang larangan kung saan maaaring magtagpo ang kanilang mga interes. Bibigyan ko kayo ng sipi mula kay Vance, kumbaga diretsahang sipi ito. Kapag sinasabi ng iba na hindi ka dapat makipagtulungan kay Putin dahil tutol ka sa pananakop sa Ukraine, sinabi ni Pangulong Trump na hindi dapat sinalakay ni Putin ang Ukraine. Gagawa kami ng paraan para matigil ito, pero maaari ring may mga aspeto ng kooperasyon. Ang posisyong ito ay sumusunod sa pamamaraang pragmatiko ni Donald Trump na inuuna ang pambansang interes ng Estados Unidos. Hindi hinahati ni Trump ang mundo sa kaibigan at kaaway, kundi nakikipagtulungan siya sa piling alyansa at institusyon. Maaaring hindi ka laging sang-ayon sa isang bansa, pero may pagkakataong magkatulad pa rin kayo ng pananaw. Ang kaibahan kay Trump ay handa siyang makipag-usap sa kahit sino. Ang naging bunga lang ng negosasyon sa Abu Dhabi ay ang pagpapalitan ng mga bihag ngayon. Nakabalik sa Ukraine ang 157 katao, 150 sundalo at 7 sibilyan. Ang mga pinalayang sundalo ay nagtatanggol sa bansa sa Luhansk, Donetsk, Kharkiv, Zaporizhia, Kherson, Sumy at Kyiv. Mahigit kalahati ng mga pinalayang tagapagtanggol ay nahuli sa pagtatanggol ng Mariupol at 139 na pinalayang Ukrainian ay bihag ng Russia mula 2022. Itutuloy. Ang mga subtitle ay ginawa ni Dimatorzok. Samantala, iba ang kilos ng mga kaalyadong Europeo, kaya paghihiwalayin ko ang dalawang balita dahil magkaiba ang pagtanggap dito. Sinisikap ng mga bansang Europeo na masigurado ang kanilang papel sa pagbuo ng bagong sistema ng seguridad habang may negosasyon tungkol sa Ukraine at pinangungunahan ito ng Pransya. Si Emmanuel Bon, pangunahing tagapayo sa diplomasya ng Pangulo ng Pransya, ay bumisita sa Moscow ngayong linggo at nagkaroon ng kumpidensyal na pagpupulong kasama ang mga opisyal ng pamahalaang Ruso. Ang layunin ng pagbisita ay ang pagsusumikap ng Paris na tiyakin ang partisipasyon ng Europa sa mga negosasyon tungkol sa hinaharap na arkitektura ng seguridad at sa proseso ng pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. Sa biyahe, nagpulong si Emmanuel Bon at ang pangunahing katulong ng diktador ng Russia sa panlabas na politika si Yuri Ushakov. Igiit ng panig Pranses na anumang kasunduan ukol sa tigil putukan at susunod na hakbang ay hindi pwedeng gawin ng walang direktang partisipasyon ng mga bansang Europeo. Sa totoo lang, makatuwiran sa usapan ito, hindi ko isasama si Emmanuel Macron sa mga traidor. Tinututulan ng Pransya at iba pang bansa sa Europa na pinag-uusapan ng Amerika at Rusya ang seguridad ng Europa nang hindi sila kasama. Sinabi ni Emmanuel Macron na ang seguridad ng Europa ay nakaugnay sa negosasyon tungkol sa Ukraine, kaya mahalaga ang partisipasyon ng European Union. Oo, mga Europeo ang pangunahing inuuna.
Sinusubukan ni Macron na ayusin ang kanyang mga channel ng komunikasyon sa Moscow dahil naging malinaw na ang mga Amerikano ay direktang lumilipad, nakikipag-usap at may mga napagkakasunduan at natatakot ang Europa na baka maiwan na lang sila sa gilid. Alam mo, parang nasa tabi lang ng daan. Ngunit ang pangalawang balita dito ay tila kakaiba at makasarili. Masasabi ko rin na hindi opisyal na hiniling ng Finland sa United States State Department na huwag ihambing sa Artikulo 5 ng NATO Charter ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Mula Helsinki, noong Enero 20, iniulat ang naging pag-uusap ng Foreign Minister ng Finland na si Elina Voltonen at 2 miyembro ng Komite sa Sandatahang Lakas ng Kapulungan ng mga Kinatawan. Nagbabala si Voltonen laban sa pagbibigay sa Ukraine ng garantiya gaya ng Artikulo 5 dahil posibleng magdulot ito ng paghalo sa mga garantiya ng NATO at mga bilateral na kasunduan sa mga sumusuportang bansa. Ayon kay Voltonen, kailangan ng pader sa pagitan ng NATO at mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Sabi niya, kailangan talagang malinaw na paghiwalayin kung ano ang mga garantiya ng seguridad para sa mga miyembro ng NATO at kung ano ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine. At dito, gusto ko lang ipaalala na naging miyembro ng NATO ang Finland noong panahon na sinimula ng Russia ang malawakang digmaan laban sa Ukraine. At habang nilalabanan ng Ukraine ang Russia, habang lahat ng yaman ng Russia ay nakatuon sa Ukraine, doon sumali ang Finland sa NATO. Kung wala ang digmaang ito at kung walang ganoong paglaban mula sa Ukraine, hindi sana sumali ang Finland sa NATO. Ngayon, sinasabi ng Finland, pakinggan nyo, bakit nyo binibigyan ng garantiya ang Ukraine? Kami dapat ang may garantiya, tulad ng Artikulo 5 ng NATO Charter, pero para sa Ukraine, siguro ibang klase na lang. Hindi dapat ipantapat ang mga iyan. Oh, magkaalyado tayo, pero hindi lubos. Dito nagtatapos. I-share ang opinyon at konklusyon nyo sa comments ng episode. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription o pagiging sponsor sa YouTube. Sa madaling salita, lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.